Walang tulugan mga kapatid, may isa na namang blockbuster trade na yumanig sa NBA. Ayon sa ESPN at iba pang pangunahing sports outlet, opisyal na napunta si Giannis Antetokounmpo sa Miami. Isang napakalaking trade package habang si Julius Randle naman ay nailipat sa Brooklyn Nets sa iulay na 3-team deal. Tumayin natin kung anong eksaktong nangyari, bakit ginawa ang mga trade na ito at sino ang may pinakamalaking panalo. Unahin natin ang Minnesota Timberwolves. Sa 3-team trade kasama ang Brooklyn Nets at Chicago Bulls, ipinadala ng Minnesota si Julius Randle sa Brooklyn. Kasama rin sa dilang number 28 overall pick habang ang Timberwolves ay tumanggap ng number 33 pick mula sa Nets. Napunta naman si Nick Claxton sa Chicago Bulls bilang bahagi ng parehong trade. Ayon sa mga ulat, pangunahing layunin ng Minnesota ang magkaroon ng financial flexibility. Ang pagbawas sa malaking kontrata ni Randle ay nagbigay ng espasyo para ma-finalize ang 5 taong kontrata ni Ayo Dosunmu na nagkakahalaga ng humigit kumulang $112 million. Bagamat malaking pangalan si Randle, malino pa rin na pinili ng Minnesota ang long-term roster flexibility kaysa panatilihin ang kanyang kontrata. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamalaking balita. Ayon sa ESPN, si Giannis Antetokounmpo ay opisyal ng pinadala ng Milwaukee Bucks sa Miami Heat. Kasama rin sa trade si Bobby Portis. Bilang kapalit, makukuha ng Bucks yun na Tyler Hero, Kel Elware, Jaime Jax Jr., Kasparas Jakushonis, 3 future first-round picks, 1 first-round pick swap at karagdagan draft compensation. Para sa Miami, malinaw ang mensahe na manalo ngayon. Makakabuo sila ng bagong superstar core na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Samantala, para naman sa Milwaukee, nagsisimula ang bagong yugto. Bukod sa mga draft picks, nakakuha rin sila ng kombinasyon ng proven scorer at mga batang manlalarong may mataas na potensyal. Marami ang nagtatanong paano ito naging posible sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang kompletong salary mechanics ng trade dahil hindi pa ito opisyal na may poproseso hanggang matapos ang July moratorium. Kapag naging opisyal ang trade, mas magiging malinaw kung paano ito isinagawa upang sumunod sa salary matching rules at sa mga restriction ng bagong CBA. Kaya sa ngayon, pinakamainam na hintayin ng opisyal na trade documents kaysa gumawa ng konklusyon tungkol sa eksaktong cap mechanics. Dahil hindi pa opisyal na may execute ang trade hanggang matapos ang July moratorium, posible pa magkaroon ng maliliit na pagbabago sa final structure ng deal. Karaniwan sa ganitong malalaking trade ang pagdadagdag ng 3rd or 4th team kung kinakailangan para maayos ang salary matching o roster spot. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na ulat na nagsasabing may kasunod na trade para kay Tyler Hero o Bobby Portis. Kaya anumang usap-usapan tungkol sa Lakers, Nets o iba pang koponan ay mananatiling haka-haka hanggat walang kumpirmasyon mula sa mapagkakatiwalaang source. Sa kabuuan, isa ito sa pinakamalaking trade ng dekada. Nakakuha ang Miami ng isang pinakamahusay na manlalaro sa mundo at malinaw na target nila ang championship. Para naman sa Milwaukee, pinili nilang simulan ang panibagong direksyon sa pamamagitan ng paghuhungan ng batang talento at mahalagang draft asset na maaaring maging pundasyon sa susunod nilang contender. Samantala, ang Minnesota ay gumawa ng financial decision na maaaring magbukas sa panibagong ito para sa kanilang roster. Ano sa tingin ninyo? Panalo ba ang Miami sa pagkuha kay Giannis? Tama ba ang naging desisyon ng Bucks na magsimula ng rebuild? At sulit ba ang ginawa ng Minnesota kapalit ang financial flexibility? I-comment ang inyong analysis sa ibaba. Kung gusto ninyong mabilis at malinaw na fact-based na NBA updates, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod!